Maraming uri ng pagkain sa merkado ngayon ang masarap, ngunit maaaring may masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ayon sa mga pag-aaral, ang ilang uri ng pagkain ay tahimik, ngunit tuloy-tuloy na nakakaapekto sa kalusugan ng puso, bato at metabolismo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sitwang malinaw na palatandaan na maaaring sinyalis na ang iyong karaniwang pagkain ay may negatibong epekto sa haba ng iyong buhay. Ang layunin ay bigyan ka ng sapat na kaalaman upang makagawa ng mas maingat na desisyon sa pagpili ng pagkain araw-araw. Ang paulit-ulit na pakiramdam ng pagkapagod, kahit wala namang labis na pisikal na aktibidad, ay maaaring hindi lamang dahil sa edad. Sa katunayan, isa ito sa mga pangunahing palatandaan na ang kinakain ay kulang sa kalidad at hindi sapat ang nutrisyon. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa Nutrients Journal noong 2017, ang mataas na konsumo ng mga pagkaing may refined carbohydrates gaya ng puting tinapay, instant noodles, at matatamis na inumin ay may kaugnayan sa blood sugar spikes na sinusundan ng mabilis na pagbaba ng enerhiya o tinatawag na energy crash. Kapag ang katawan ay paulit-ulit na nilalantad sa ganitong uri ng sugar fluctuation, bumababa ang kakayahan nitong maglabas ng matatag na enerhiya at ang resulta ay madalas na pagod, kawalan ng gana at minsan ay iritabilidad sa mga matatanda, lalo na sa may edad 16 pataas. Mas mabagal na ang metabolismo kaya mas mabilis maramdaman ang epekto ng mga ganitong pagkain. Ayon sa isang ulat mula sa Harvard Health Publishing noong 2019, ang kakulangan sa fiber, protina at healthy fat sa pagkain ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang energy level sa matatandang pasyente. Bukod sa sugar at refined carbs, ang mababang iron at B-vitamin intake mula sa diet na puro processed food ay maaari ring magdulot ng pagkapagod. Isang pag-aaral noong 2020 mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga senior na may mababang konsumo ng leafy green vegetables, whole grains, at lean protein ay mas mataas ang tsansa na makaranas ng chronic fatigue kumpara sa mga may balanced diet. Dapat ding bigyang pansin na ang caffeine at matatamis na energy drinks ay hindi solusyon. Bagkus, ayon sa European Food Safety Authority EFSA, noong 2021, ang sobrang caffeine mula sa instant 3-in-1 coffee at soft drinks ay maaaring magdulot ng rebound fatigue o pagkapagod matapos ang pansamantalang alertness. Sa kabuuan, kung madalas ang pakiramdam ng pagkapagod kahit sapat ang pahinga, mainam na suriin hindi lamang ang pisikal na aktibidad, kundi ang uri ng pagkain na madalas inuuna sa araw-araw. Ang simpleng pagsasaayos ng diet gaya ng pagdagdag ng whole grains, gulay, isda, at sapat na tubig ay maaring makatulong upang unti-unting ibalik ang natural na enerhiya ng katawan sa edad na higit sa 60. Ang immune system ng katawan ay likas na humihina habang tumatanda. Gayunman, maaaring mas lalong bumagal ang paggaling at tumaas ang dalas ng pagkakasakit kung ang mga kinakain araw-araw ay hindi sumusuporta sa kalusugan ng immune system. Ayon sa ulat mula sa World Health Organization noong 2018, ang mataas na konsumo ng saturated fat, trans fat, sodium, at added sugars na karaniwan sa mga ultra-processed foods ay may kaugnayan sa low-grade systemic inflammation, isang uri ng patuloy na pamamaga sa loob ng katawan na hindi agad nararamdaman, ngunit may pangmatagalang epekto sa immune response. Ang pagkain ng processed meats gaya ng hotdog, longganisa, at dilatang karne ay mataas sa nitrites at preservatives na may negatibong epekto sa kalusugan ng mga white blood cells
ang pangunahing depensa ng katawan laban sa impeksyon. Isang pag-aaral mula sa British Journal of Nutrition noong 2019 ay nagpakita na ang mga matatandang may diet na mababa sa micronutrients gaya ng zinc, vitamin C, at selenium ay mas mataas ang insidente ng upper respiratory infections gaya ng sipon at ubo, pati na rin ang mas mabagal na recovery mula sa karaniwang lagnat o sugat. Bukod sa kakulangan sa nutrients, ang imbalance sa gut microbiota ay isa ring mahalagang salik. Ayon sa isang pananaliksik mula sa Nature Reviews Immunology noong 2020, ang sobrang konsumo ng refined sugars at kakulangan sa dietary fiber ay nagpapababa sa bilang ng good bacteria sa tiyan. Ang resultang dysbiosis ay may direktang epekto sa pagbaba ng immune function, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Sa kabaligtaran, ang pagkain ng whole foods gaya ng prutas, gulay, fermented foods tulad ng yogurt o kimchi, at legumes ay nagpapalakas ng gut health na mahalaga sa pagpapagana ng immune system. Sa konteksto ng mas matandang edad, kung napapansin mong mas madalas kang dapuan ng simpleng sakit at mas matagal bago ito mawala kumpara sa dati, posibleng ito ay senyales na ang iyong diet ay kulang sa mga elementong sumusuporta sa immune function. Ang simpleng pagpapalit ng ilang pagkain gaya ng pagbawas ng delata at pagdagdag ng sariwang gulay ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagbabago sa resistensya ng katawan. Ang pagkakaroon ng aktibong katawan ay mahalaga sa pagtanda. Subalit maraming matatanda ang unti-unting nawawalan ng gana sa paggalaw, kahit sa magaan na aktibidad gaya ng paglalakad o pag-uunat. Bagamat maaaring ito ay epekto ng edad, may ebidensyang nagpapakita na ang uri ng pagkain ay may direktang impluensya sa mental motivation at physical energy. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Harvard T.H. Chan School of Public Health noong 2016, ang mataas na pagkonsumo ng ultra-processed foods gaya ng instant noodles, soft drinks, at mga pagkaing may artificial flavors ay may kaugnayan sa chronic inflammation at oxidative stress na may negatibong epekto sa utak, lalo na sa mga bahagi na responsable sa decision-making at energy regulation. Kapag ang mga signal sa utak ay naiistorbo, ang normal na pakiramdam ng gana o pagkaaktibo ay maaaring humina. Bukod dito, ang mga pagkaing may mataas na sugar content ay may pansamantalang epekto sa dopamine o feel-good chemical ng utak. Ayon sa Frontiers in Behavioral Neuroscience 2018, ang labis na sugar intake ay maaaring magresulta sa desensitization ng reward system. Kaya't habang tumatagal, humihina ang natural na motibasyon ng katawan na gumalaw, kahit pa may sapat na tulog o pahinga. Mahalaga ring banggitin ang papel ng protina at omega-3 fatty acids sa muscle function at mental alertness. Sa isang 2021 study na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ipinakita na ang mga matatandang may diet na kulang sa protina ay may mas mataas na tsansang mawalan ng muscle strength at energy na nakakaapekto sa kanilang kakayahang mag-ehersisyo. Ang kawalan ng gana sa pisikal na aktibidad ay hindi dapat ituring na normal lamang sa pagtanda. Kung ito ay sinasabayan ng mababang nutritional intake mula sa mga pagkaing hindi sariwa o mababa sa nutrisyonal na halaga, ito ay maaaring palatandaan na kailangang suriin ang diet. Ang simpleng hakbang gaya ng pagdagdag ng isda, itlog, mani, at berdeng gulay sa araw-araw na pagkain ay makatutulong upang mapanatili ang enerhiya ng katawan at ang kagustuhang manatiling aktibo kahit sa senior years. Marami sa mga nakatatanda ang nakakaranas ng hindi inaasahang pagtaas ng presyo ng dugo,
kahit hindi naman sila kumakain ng labis na maalat sa panlasa. Subalit, ayon sa mga pagsusuri, maraming pagkaing moderno ngayon ang naglalaman ng hidden sodium o asin na hindi madaling matikman, ngunit naroroon sa malaking halaga. Karaniwang halimbawa nito ay mga dilatang pagkain, instant noodles, sauces, at processed meats gaya ng hamon, bacon, at longganisa. Ayon sa ulat ng American Heart Association, AHA, noong 2020, tinatayang 70% ng sodium intake ng karaniwang tao ay nagmumula sa processed at packaged foods at hindi mula sa asin na isinasahog sa lutong bahay. Ang sodium na ito ay may direktang epekto sa fluid balance ng katawan. Kapag labis ang sodium sa dugo, napipilitang mag-imbak ng tubig ang katawan na nagre-resulta sa tumaas na blood volume, isa sa pangunahing sanhi ng high blood pressure o alta presyon. Sa isang longitudinal study na isinagawa ng Framingham Heart Study at inilathala sa Hypertension Journal noong 2018, ipinakita na ang mga matatandang may regular na diet na mataas sa sodium at mababa sa potassium ay mas mataas ang insidente ng hypertension at stroke kumpara sa mga may mas balansing intake. Ang potassium na matatagpuan sa saging, kamote at berdeng gulay ay natural na panlaban sa epekto ng sodium sa katawan. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang mga pagkaing binubuo ng preservatives tulad ng monosodium glutamate MSG, sodium phosphate at sodium nitrate. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2021, ang mga additives na ito ay hindi lang nagpapataas ng sodium load ng katawan, kundi maaari ring magdulot ng oxidative stress at pamamaga sa blood vessels na nag-aambag sa matagalang problema sa presyon. Kaya kahit hindi maalat sa panlasa, ang pagkain ay maaaring maglaman ng sobrang sodium. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, mahalagang maging mapanuri sa mga label ng pagkain at iwasan ang mga produktong may sodium o salt bilang pangunahing sangkap. Ang simpleng paglipat mula sa canned goods patungong sariwang sangkap at ang paggamit ng natural herbs at pampalasa sa halip na ready-made seasoning ay mabisang hakbang upang mapanatili ang maayos na presyon ng dugo habang tumatanda. Ang mga sintomas gaya ng kabag, bloating o acid reflux ay madalas na itinuturing na bahagi lamang ng pagtanda. Subalit, maraming ebidensyang nagpapakita na ang mga ito ay kadalasang nauugnay sa uri at kalidad ng pagkain, hindi lamang sa edad. Sa mga taong nasa edad 60 na pataas, mas nagiging sensitibo ang digestive system, kaya mas kitang-kita ang epekto ng pagkain na mataas sa taba, mababa sa fiber, at may maraming additives. Ayon sa ulat ng American Gastroenterological Association noong 2020, ang madalas na pagkain ng fried food, processed snacks, at refined carbohydrates ay isa sa mga pangunahing sanhi ng functional dyspepsia sa mga matatanda. Ito ay kondisyon kung saan ang tiyan ay nahihirapan sa paggalaw at pagtunaw ng pagkain, na humahantong sa pakiramdam ng kabusugan, kabag, at pananakit ng tiyan kahit kaunti lang ang kinain. Bukod sa kabag, ang acid reflux o GERD gastroesophageal reflux disease ay isa ring karaniwang kondisyon sa senior population. Isang pag-aaral mula sa Journal of Neurogastroenterology and Motility noong 2019 ay nagpapakita na ang mga taong may diet na mataas sa saturated fat, caffeine, at artificial sweeteners ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng reflux symptoms. Ang mga pagkaing ito ay nagpapahina sa lower esophageal sphincter, isang muscle na nagsasara sa pagitan ng tiyan at esophagus, kaya't madaling makabalik ang acid papunta sa lalamunan. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa fiber mula sa mga prutas, gulay, at whole grains ay humahantong sa mabagal na paggalaw
ng bituka o slow bowel motility na sanhi ng constipation at bloating. Ayon sa National Institute on Aging 2021, halos kalahati ng matatandang pasyente na may bloating ay may diet na kulang sa natural na hibla, habang mataas sa processed food. Mahalaga ring tandaan na ang digestive enzyme production ay natural na bumababa habang tumatanda. Kapag ang kinakain ay komplikado at mahirap tunawin gaya ng oily food, fatty meats, at instant meals, mas nabibigatan ng tiyan at maaaring tumagal ang proseso ng digestion na nagre-resulta sa pakiramdam ng pagkabundat o fullness. Upang mabawasan ang mga sintomas na ito, inirerekomenda ang pagdagdag ng fiber-rich food sa bawat kainan, pag-iwas sa pagkain ng labis sa gabi, at pagpili ng mga lutong bahay na simpleng sangkap lamang. Ang pag-inom ng sapat na tubig, paggalaw pagkatapos kumain, at pag-iwas sa labis na caffeine o tsokolate ay maaari ring magdulot ng agarang ginhawa sa mga nakakaranas ng digestive discomfort. Isa sa mga madalas na napapansing pagbabago sa katawan ng matatanda ay ang unti-unting paglaki ng bahagi ng tiyan habang sabay na nawawalan ng laman ang braso at hita. Ang ganitong kondisyon ay hindi basta pagtaas lamang ng timbang, kundi maaaring sinyalis ng tinatawag na sarcopenic obesity, isang kalagayan kung saan tumataas ang taba sa tiyan habang bumababa ang muscle mass sa ibang bahagi ng katawan. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle noong 2020, ang sarcopenic obesity ay karaniwan sa mga taong higit sa 60 taong gulang, lalo na sa mga may sedentary lifestyle at diet na mataas sa refined carbohydrates at added sugars, ngunit mababa sa protina at essential nutrients. Kapag kulang sa protina ang pagkain, bumababa ang kakayahan ng katawan na magpanatili at mag-renew ng muscle tissue, isang natural na proseso na lalong bumabagal sa pagtanda. Ang pagtaas naman ng taba sa tiyan, partikular sa loob ng abdominal cavity o visceral fat, ay may mas malalim na panganib. Ayon sa Mayo Clinic Proceedings 2018, ang visceral fat ay aktibong naglalabas ng inflammatory chemicals na may kaugnayan sa insulin resistance, mataas na presyon ng dugo, at mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Ito ay kadalasang sanhi ng mataas na konsumo ng matatamis na inumin, tinapay na gawa sa white flour, at fast food. Isang mahalagang aspeto ng ganitong kondisyon ay ang hindi balancing energy intake. Kapag ang diet ay mataas sa calorie, ngunit mababa sa nutrient density, halimbawa, pagkain ng madalas na biskwit, instant pansit, o matamis na inumin, nagkakaroon ng labis na enerhiya na iniipon ng katawan bilang taba, habang hindi sapat ang sustansya upang mapanatili ang kalamnan. Dagdag pa rito, ang hormonal changes sa pagtanda gaya ng pagbaba ng testosterone at estrogen ay nagpapabilis sa muscle loss at pag-ipon ng abdominal fat. Subalit, ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2021, ang tamang diet na may sapat na protina, 1.2–1.5 g/kg ng timbang sa katawan bawat araw, kasama ang light resistance exercise, ay makatutulong upang mabawasan ang muscle wasting at maiwasan ang paglawak ng tiyan. Kaya kung napapansin mong lumalaki ang tiyan habang pumapayat ang ibang bahagi ng katawan, mainam na suriin hindi lamang ang bigat sa timbangan kundi ang komposisyon ng katawan. Ang pagbabawas ng processed carbs, pagdagdag ng lean protein gaya ng isda, manok, itlog, at pag-inom ng sapat na tubig ay mga simpleng hakbang upang muling balansehin ang muscle-to-fat ratio sa katawan habang tumatanda. Isa sa mga pinakadelikadong epekto ng maling pagkain ay ang tinatawag na chronic low-grade inflammation,
Isang tahimik, ngunit tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng katawan na hindi agad nararamdaman. Sa mga matatanda, ang ganitong uri ng pamamaga ay may kaugnayan sa pagbilis ng pagtanda ng mga selula at sa pagtaas ng panganib sa mga sakit gaya ng diabetes, sakit sa puso, at degenerative brain conditions. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Tufts University na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition noong 2018, ang regular na pagkonsumo ng ultra-processed food, kabilang ang mga pagkaing may trans fat, high fructose corn syrup, at artificial preservatives ay may direktang ugnayan sa mas mataas na antas ng C-reactive protein CRP, isang biomarker na ginagamit upang masukat ang level ng inflammation sa katawan. Hindi tulad ng lagnat o pananakit ng kalamnan, ang chronic inflammation ay madalas walang sintomas sa simula. Subalit sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpakita sa anyo ng madalas na pagkapagod, mabagal na paggaling ng sugat, joint stiffness, at sa ilang kaso, pagbabago sa mood o memorya. Lalo itong lumalala kapag sinabayan ng sedentary lifestyle at kakulangan sa anti-inflammatory nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, polyphenols, at dietary fiber. Isang malawak na pananaliksik mula sa British Medical Journal BMJ noong 2021 ay nagpapakita na ang mga taong kumakain ng higit sa 4 na servings ng ultra-processed food kada araw ay may 62% na mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay kumpara sa mga kumakain ng mas maraming whole, unprocessed food. Sa mga matatanda, ang epekto ay mas mabilis dahil sa natural na paghina ng detoxification at repair mechanisms ng katawan. Dagdag pa rito, ang sobrang asukal ay may papel sa tinatawag na glycation, isang proseso kung saan ang asukal ay dumikit sa protina sa loob ng katawan na kalaunan ay nagiging sanhi ng oxidative stress at pamamaga sa mga tissue. Ayon sa Journal of Gerontology 2020, ang mataas na glycation product sa dugo ay konektado sa mas mataas na insidente ng cognitive decline sa mga taong edad 65 pataas. Ang solusyon ay hindi laging komplikado. Ang pagbabawas ng processed foods at unti-unting pagdagdag ng anti-inflammatory foods gaya ng isda, abukado, kamatis, berdeng gulay, at olive oil ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo. Bukod dito, ang regular na paglalakad at sapat na tulog ay tumutulong sa katawan upang mapanatili ang maayos na inflammatory response. Sa huli, kahit walang nararamdaman, ang katawan ay maaaring nasa estado ng tahimik na pamamaga. Ang kaalaman tungkol dito ay mahalaga upang makagawa ng mga desisyong makatutulong sa pangmatagalang kalusugan, lalo na sa edad na higit sa 60. Ang mga palatandaang tinalakay sa video na ito ay hindi laging may malinaw na sintomas, ngunit maaaring tahimik na nagpapababa sa kalidad at haba ng buhay, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Sa panahon ngayon na mas madaling makuha ang processed foods kaysa sa masustansyang pagkain, mahalaga ang pagiging mas mapanuri sa bawat kinakain. Hindi kailangang gumawa agad ng malalaking pagbabago. Pagsimula sa maliliit na hakbang, bawasan ang instant o dilatang pagkain, dagdagan ang gulay at protina, at bigyang pansin ang mga nararamdaman ng katawan. Ang tamang pagkain ay hindi lamang nakatutulong sa pisikal na lakas, kundi pati sa kalinawan ng pag-iisip at proteksyon laban sa mga karaniwang sakit ng katandaan. Kung nakita mo ang sarili mo sa isa o higit pa sa mga palatandaang nabanggit, mainam na kumonsulta sa iyong doktor o registered nutritionist upang mapag-usapan ang angkop na dietary adjustment para sa iyong edad at kalagayan.
I-comment ang salitang simula na kung handa ka ng ayusin ang iyong pagkain para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang gabay sa kalusugan na espesyal na inihanda para sa senior age.